Sino po nakakaalam ng balitang ito? Biruin nyo mga kababayan, si Diskaya kilala po natin. No? Si Sara Diskaya, yung pamilyang Queen and King of Flood Control. Na nakikiusap nga ang abogado, wag daw idamay ang anak. Diba? Tapos nagreklamo ngayon yung mga nakabasa, wag idamay ang anak. Bakit? Yung mga anak naming nabahaan, hindi din ba nadamay sa baha? Diba? Yan ang reaksyon. So ngayon mga kababayan, ganito ang nangyari. Hindi, actually mga kababayan, pati pala ang Malacanang hindi pinatus. No? Hindi pinalagpas ni Diskaya. Pinatus rin si First Lady Lisa Araneta Marcos. Galit na galit. Bakit? Ang kanyang proyekto bilang First Lady, no, ay tinabla din ni Diskaya. Yung isang building na ipinatayo, no, ng Malacanang ay pagdating ni First Lady doon, yung bubong may mga tulo ng tubig, yung kisame bumabakat yung mga tubig na pumapatak, tapos mga substandard yung gamit, at yung iba hindi pa tapos hanggang ngayon. Kita ninyo mga kababayan, ultimo pala Malacanang, pinatos. Biruin mo. Kaya kung ang kalsada o ilog, hindi sila natatakot na magawa ba o hindi. Bakit? Kasi mismo mismo ang Malacanang pinatos nila. Ito, pakita ko sa inyo. Galit na galit si F. Elisa, mga kababayan, gustong manakit. Bakit? Ito po. Construction sa Film Heritage Building ni First Lady Lisa Marcos, hindi kontrata daw di umano ng Diskaya. Ito na mga kababayan, tinanggi na. May ads lang po mga kababayan. Ito. Pakita nilang construction na ongoing po sa may cinematic room. Ito po ay hindi po kontrata ng Great Pacific Builders and General Contractor Inc. Isa po sa mga pag-aari before ng spouses Diskaya. Hindi na ang kumpanya ng mga Diskaya ang kontraktor ng ginagawang Film Heritage Building sa Maynila. Ito ang nilinaw ni Attorney Cornelio Samaniego III, Legal Counsel ni Curly at Sara Diskaya. Iginawad sa Great Pacific Builders and General Contractor Incorporated ng Department of Public Works and Highways, South Manila Engineering District ang Phase 1 ng konstruksyon nito sa halagang higit 143.22 million pesos. Linawin ko lang mga kababayan. Hindi na daw po sa mga Diskaya ang 142 million, no, na building, no, ang tinatawag nilang Film Heritage Building ni F. Elisa. Kasi tinanggalan naman daw kasi ng prangkisa. Tinanggalan naman kasi ng lisensya. Malamang sa malamang, pag tinanggalan ka ng lisensya, talagang hindi ka na makapag-operate. So ngayon, nung tinanggal ang lisensya, hindi na sa kanila. Pero kung nandyan pa ang lisensya, sa kanila pa. Kaya kita ninyo? Tinanggal ang kahapon, hindi na daw sa kanila kasi tinanggal na eh. Pero nung may lisensya pa, tumanggap sila ng tumanggap. Biruin ninyo, siyam na construction company. Iisa ang address, iisa ang location, iisa ang may-ari. So ngayon, halimbawa ako mga kababayan, magpapatayo ako ng isang napakalaki na parang Okada. Magpatayo ako ng mall. Mall of the world kasi merong Mall of Asia. Sa Mall of the world na yan, mga kababayan, na ipapatayo ni Ken Garcia, siyam ang naglalaban-laban. Laban ganito, biding-biding. Sinong tatanggap nito? Sinong tatanggap niya? Sinong ganon? Hindi ko lubos isipin na yung siyam palang naglalaban-laban na yun, isa lang may-ari. Kita nyo yan? Tapos ngayon, ang tinanggalan ng lisensya, hindi na sa kanila kasi wala daw lisensya. Pero tinanggap na nila yung 142 million dito sa Film Heritage Project na to ng Malacanang. Kaya si F. Elisa, mga kababayan, tingnan nyo, galit na galit. Gustong manakit. Ito ang naturang kumpanya, isa sa pagmamay-ari ng mga Diskaya na ngayon ay revoke na ang lisensya bilang kontratista. Porket ni-revoke na ang lisensya, hindi na daw sa kanila yon. Pero tumanggap sila ng 142 million na pondo doon sa Film Heritage. Nung hindi pa ni-revoke, tumanggap sila. Ngayon, nung ni-revoke ang lisensya, quits na. Ano yun? Kung hindi ninyo maigawa yan, ibalik ninyo ang pera.
Hindi yung porket tinanggalan kayo ng lisensya, ay wala na, hindi nyo na rin gagawin. Lisensya lang tinanggal, pero yung pera, nakuha nyo na. Diba? Sa Instagram post ni First Lady Liza Araneta Marcos, Hello po, Ma'am may Helen. pasaring ito sa bumuo ng bagong Film Heritage Building. At sinabing, sa halip na maging lugar para sa mga alagad ng sining, tumambad-an niya sa kanila ang mga may tagas na bubong, bitak-bitak na pader, Nako. hindi pa tapos na mga tanghalan, at kisameng may mga marka ng tubig. Nako, kita ninyo? May tagas ang bubong, bitak-bitak ang pader. Kaya kita nyo. Tapos, hindi na nila tinapos. Bakit? Kasi naimbestigahan na sila at natanggalan na sila ng lisensya. Kaya mga kababayan, ano na mangyayari nun? Kaya sa totoo lang mga kababayan, tayong mga Pilipino, wala na tayong aasahan na ibabalik pa ng mga diskaya ang perang nakuha nila. Kasi bakit? Wala ito nga Malacanang na mismo. Malacanang na mismo. Pinatos nila. Nung tinanggalan silang lisensya, wala na, hindi na sila mag-operate. Pero yung pera, nandun na sa kanila. So thank you na lang yon. O baka pambili na naman ng panibagong Rolls Royce. O baka nga, yung 142 million nabili na ng 5 Rolls Royce yun So ganun pala yun mga kababayan, kasimple yumaman. Tatanggap ka ngayon, pag tinanggalan ka ng lisensya, quits na. Hindi pa po pwedeng bawiin yung pera na yun? Or i-deduct na lang nila yung naipatayo nilang bakal doon? Diba? Kita ninyo, mga kababayan? Tinanggap ang pera, tapos sabihin hindi na sa kanila kasi wala nang lisensya. Ano yun? Diba? Attorney Samaniego, Phase 1 lamang ang hawak ng Pacific Builders at mayroon ng Certificate of Completion na i-turn over na rin anya ito. Phase 1 daw ang hawak, tapos may Certificate of Completion. So, ang hawak daw ng mga diskaya, Phase 1. Halimbawa, ito, ang haba ng building. Yung sa kanan, sa mga diskaya, yung sa kanan ay sa iba. Ngayon, Certificate of Completion. Paano nangyari yan? Nasabihin ninyong Certificate of Completion kung meron pang mga bakal na nakatukon. Kita ninyo? Paano mo masabing Certificate of Completion yan? May ilaw nga pero may mga bakal pang nakatukon dyan, nakaganyan, nakatayo, nakaurok. Diba? Diba kita ninyo? Certificate of Completion according sa abogado. Pero paano mo masabing Certificate of Completion or tapos na? Kung ang mga bakal nandiyan na iiwan pat nakatayo, parang tinukon pa nga yata to sa bubong kasi baka bumigay. Or di kaya hindi pa tapos i-finishing yung pader. Hindi pa naikabit yung ibang plywood. Di ba? Ganyan ba yan? Kita nyo? Certificate of Completion. Parang mga DDS lang yan Complete na yan Walang problema sa COA yan. Paano magkakaroon ng problema sa COA kung ang mismong COA binayaran? Kita nyo? Certificate of Completion. Paano mo nasasabing complete yan? Kung ikaw, bibili ka ng bahay, magpatayo ka ng bahay, tapos i-turn over sa'yo ng architect at engineer ganyan, matutuwa ka? Tapos sasabihin ninyo, Certificate of Completion. Anong gagawin ninyo sa mga taong papasok diyan sa theater na yan or sa film heritage na yan? Halimbawa, diyan may magteatro. Diyan gaganapin. Sa teatro na yan. Magawa kayo ng event. Anong gagawin ng mga tao diyan kung isang yugyug lang yan, mahulugan ka ng bakal diyan, hindi ikamatay mo pa. Tapos ilagay mo diyan Certificate of Completion? Sino pinagluloko? At mismong si Yussi Claire Castro pumunta dyan. Tinignan niya yan mismo. Tinuro ni Yussi Claire yan. Kaya sa totoo lang si First Lady Liza, mga kababayan, umiinit ang ulo. Sa implementing agency na DPWH noong December 2020. Kita ninyo yung kisame naninilaw. Kasi nga butas siguro yung yero, tumatagas yung tubig. Kita nyo yung lusutan ng hangin. Tignan mo. Anong klaseng engineer ka kung ganyan ang gawin mo? Tapos mga tagpi-tagpi lang na yero yung lusutan mo ng exhaust. Kita mo?
Ganyan, anong klaseng engineer ka? Anong klaseng construction firm ka? No? At tumanggap ka ng daan-daang milyon, tapos yung kisame, ganyan, may bakat ng tubig. Hindi mo nga alam kung baka butas yung bubong doon, yung umbrella na pako, nagkamali ng pinako doon sa may kanal ng yero eh. Di ba? Oh, tapos certificate of completion, okay na? Diyos ko. Ito pa. Before, ayon kay Samaniego, ibang contractor na ang may hawak ng kasalukuyang construction na nagsimula nitong January 2025. Kita mo yan? Oh, yan ba yung sasabihin ninyo na certificate of completion? Tapos hindi pa nga tapos yung mga enaduro nga. Andoon pa nakatiwangwang. Hindi pa naikabit yung mga bowl na para ihian-taihan. Okay pa nga yung kay Pinoy, kahit dikit-dikit yung mga enidoro, at least na ipatayo, pwede kang tumae, pwede kang umihi. Eh, yung kay Diskaya talaga, yung mga inidoro, nakatiwangwang pa sa sahig, hindi pa naikabit, wala pang butas. Tapos may certificate of completion daw. Kita ninyo? Kaya, sa tanong mga kababayan, sasabihin na naman nila ito, si F. Elisa, nagpabida-bida, nagagalit-galit. Buti pa nga si F. Elisa, kahit walang posisyon sa gobyerno, first lady lang, may proyektong naitulong o naigawa. Samantalang si Sara, Vice President ng Pilipinas, anong proyekto? Gala. Kita nyo yan? Malaking sampal kay Sara yan. Mga kababayan, yung ginagawa ni F. Elisa, malaking sampal kay Sara yan. Si Sara, gala dito, gala doon. Samantalang si F. Elisa, first lady lang, wala daw posisyon sa gobyerno, sabi ni Sara, pero nakagawa ng proyekto, nakatulong sa asawa. Si Sara, anong naitulong niya? Pambabatikos, pamumuna, pambubuelta, pampatutsada, paninira, nganga. Kita ninyo mga kababayan, ultimo pala Malacanang. Pinatus ni Diskaya.